Tapos, magkakaroon pa ng 1,000 taon na parang grace period yung mga nabubuhay. At doon yung mga hindi kumilala kay Kristo, bibigyan ng pagkakataon. Maswerte ka kung mabubuhay ka pa, no? Sa oras na ito, mga kaibigan at mga kababayan, gusto ko pong magbigay ng reaction video. Ito po ay video ng mga SDA ni Brother Johnson. At ito po ay tungkol sa 1,000 taon na kung saan pinamamalian po niya yung video ng ating kapatid na Eli tungkol po doon sa sinasabi ng kapatid na Eli na second chance doon po sa 1,000 taon. Na kung saan sa 1,000 taon, sabi kasi ni kapatid na Eli ay mayroon pong tsansa yung mga bansa, yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Diyos ay bibigyan ng Diyos ngayon ng chance para sila po ay makarinig sa salita ng Diyos. At ito ay pinamamalian po ni Brother Johnson sa pamamagitan ng video na ating bibigyan ng reaksyon. So pakinggan po natin mga kaibigan kung ano po yung katwiran ng mga SDA, kung bakit nila pinamamalian yung aral o itinuturo ng kapatid na Eli tungkol po sa 1,000 taon. Narito po mga kapatid, atin pong panoorin ang video ng mga SDA. Namatay na. No? Ito po yung tanong ng ating kaibigan, kapatid na ito. Sabi po niya, ay paano malalaman na ang mga talata o verses na ilalagay niya sa ibaba nito ay before or after millennium? Claim po nila tinutukoy yung sektang ito na nagturo po nitong aral na ito, claim po nila na ito ay after pa. Okay? 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 hanggang 9. Ito po yung text niya. And to you who are troubled, rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Verse 9, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord, and from the glory of his power. Ito po yung tanong niya. Ito po ba sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 to 9 ay after 1,000 years pa or after millennium? Paano po patutunayan? Active kasi ako sa group chat na SDA versus ADD. Since I read post ng paninira ay hindi ako makatiis, so I joined. Sa kanila po, ang sabi nito ng ating sender, sa kanila po ay matitira pa dito sa lupa ang wicked living na daratnan. Sila yung may chance pa daw magbago at tumanggap kay Kristo during the 1,000 years. Sila daw po yung paghaharian ng mga ligtas na. So ito po yung tanong niya, Brother Johnson, Brother Gypsy. Ano po ang text na malinaw na mamamatay na that day ang wicked o yung masama na daratnan? Sino po ang paghaharian ng righteous saved? Yung mga naligtas na during the 1,000 years kung lahat ay patay na. Yan po kasi ang logic daw nila. Ito po naman ay parang pertaining to Satan lang kasi singular ang capital C. That wicked. 2 Thessalonians chapter 2 verse 8. So, yung the wicked doon ay singular at mapatungkol kay Satanas. So, ito po yung katanungan niya, Brother Johnson, Brother Gypsy. Ayan. Gusto kong i-play yung short video. So ito po. So yun po yung katanungan na pinamamalian po itong grupo ng SDA na kung saan ay mayroon po kasing sinasabi ng kapatid na Eli na meron pang second chance. Kasi maliwanag naman po yung tanong na ating napakinggan na sino pa ang paghaharian ng mga Kristiyano kung sakali papatayin lahat ng tao kung ang Panginoong Jesucristo ay babalik na sa lupa. Samantalang ang nakalagay po sa talata
sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, ang bubuhayin lang ni Kristo doon ay yung mga namatay kay Kristo, hindi naman po lahat. Ano? Ang tindig ko po rito mga kababayan, bago po natin ipagpatuloy yung video, ang Panginoong Hesukristo, pag siya po ay bumaba para kunin ang mga maliligtas, ay ang bubuhayin lang yung namatay sa kanya at kasama niyang maghari ng 1,000 taon. Hindi lahat ay mabuhay. Meron pangalawang pagkabuhay, pero magaganap yon pagkatapos ng 1,000 taon. Yan po kasi ang nakalagay sa talata, no? Pero bago po tayo magbigay ng mga talata, ipagpatuloy muna natin yung ating pinapanood para makita natin at para masagot po natin yung kanilang mga katwiran, bakit nila pinamamalian yung nasa Biblia, mga kababayan, no? Yung short video ng mga ngaral na sinasabi nitong kapatid natin kung saan pinagkuhanan niya yung kanyang dinitalyeng mga katanungan. May mahaba dito pero yung short na lang yung kinuha ko dito, dinownload ko para i-play po natin. So ito po siya. So video po ni Brother Eli yung kanilang ipapakita. Ito po Ang sabi ng Biblia, dadating muna uli si Kristo, tapos ililigtas niya yung mga mabubuting tao. Tapos magkakaroon pa ng 1,000 taon na parang grace period yung mga nabubuhay. At doon yung mga hindi kumilala kay Kristo, bibigyan ng pagkakataon. Maswerte ka kung mabubuhay ka pa, no? Kaya nga kailangan habang buhay tayo ngayon, ay kumilala na tayo kasi baka pag dinatnang ka ng kamatayan, hindi ka naman makakasama dun sa 1,000 taon. Merong 1,000 taon pa. Pagdating ni Kristo, meron pang 1,000 taon na mangyayari na yung mga taong hindi nakakilala, bibigyan ng chance yung mga nabubuhay. Ngayon, kung halimbawa dadating ngayon si Kristo, may kukuhanin siyang mga mabubuting tao, sasama niya sa kanyang kaharian. May maiiwan. Bilyon-bilyon yung mga maiiwan. Maraming bilyon na iba-ibang relihiyon na hindi kumikilala kay Kristo. Siguro mga 4-5 bilyon yung mga taong hindi naniniwala kay Kristo. Bibigyan sila ng grace period, yung mga buhay. Pwera na lang yung patay na, no? Mga buhay, bibigyan sila ng grace period na 1,000 taon. Pagkaraan ng 1,000 taon, dun palang magwawakas ang mundo. Dun palang magugunaw ang mundo. Kaya hindi totoo na malapit ng magunaw ang mundo. Ang malapit yung pagdating ni Kristo. Tama. Malapit nang dumating muli si Kristo. Pero pagdating ni Kristo, bibilang ka pa ng 1,000 taon, yun ang tinatawag na millennium, bago magunaw ang mundo. Kaya kung ngayon ang pag-uusapan natin, tatanong mo, malapit na ba magunaw ang mundo? Hindi, tagal pa nun. Yun ang ibig kong sabihin, kapatid. Ayaw ka maniniwala na ang mundo ngayon malapit na magunaw. Hindi totoo yan. Actually, kamakailan, nagdesisyon si Presidente Obama ng Amerika. Yun doon muna. Pumunta na siya kay Obama kaya hindi na ganong related yun. So, kung mapapansin po ninyo mga kapatid, maiksi lang yung ating pupuntusan dito ngayon. Meron pa siyang isang video mahaba. Isa rin sa binanggit niya doon ay si Kristo sa kanyang pagdating, hindi muna magpapakita. Isa rin yung sa i-correct natin. At ang ilan sa napansin natin dito ay yung kanyang sinasabing grace period. Magkakaroon ng 1,000 taon na parang grace period. Nasa talata yan. Sa mga nabubuhay na aabutan ng Panginoon na masama. At doon sa mga, yun daw yung mga hindi kumikilala kay Kristo. Nagbigay pa siya ng bilang, more or less, 4 o 5 bilyon. Sabi niya. Bilang niya, no? At yung second chance, yun ang ating
sasagutin. Biblical ba yon? Kasi ang isa pa sa nagdala ng kalituhan, kung ibabalik natin doon sa tanong, yung kalawang Tesalonica 1, city at ay kailan ba yon? After 1,000 years or before? So yan yung ating mga liliwanagin, Brother Gypsy. Kaya para mabigyan muna tayo ng foundation bago natin himayin yung kanyang mga sinabi at based na rin sa nag-request sa atin ng topic, ay titingnan po muna natin yung biblical basis po ng ating explanation when it comes to millennium, 1,000 years. Mamaya ay mahihimay natin yung mga bagay na yan. Sa ngayon, bago ko ibigay kay Brother Gypsy, ay magbibigay muna ako ng ilan sa mga talata na ito ay masasabi po nating lalaban doon sa sinasabi po ng mga ngaral na yon, kung saan ay mayroong tinatawag po siyang pangalawang chance or second chance. Meron po isang talinghaga dito sa Aklat ng Mateo sa Kapitulo 13 tungkol sa mga hasik. Sabi po niya dito, sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting bini sa kanyang bukid. Natapat samantalang nakatutulog ang mga tao ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. At siya'y sumagot at nagsabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao at ang bukid ay ang sanglibutan at ang mabuting binhi ay ito, ang mga anak ng kaharian at ang mga pansirang damo ay ang mga anak ng masama. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang dyablo at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan at ang mga ani ay ang mga anghel. Kung paano ang pagtipon sa mga pansirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Yeah. So dito sa talinghaga ay wala ho tayong makikita. So yan po yung batayan niya na wala pong second chance. Pero yung kanyang batayan kasi mga kaibigan ay magaganap yan pagkatapos ng 1,000 taon. Kaya dyan, wala na po talagang second chance dyan, mga kapatid. Kasi kung sabihin mong may second chance pa yan, magaganap yan sa pagtitipon na yan sa mga maliligtas pagkatapos na yan ng 1,000 taon para sila po ay haharap na doon sa final judgment. Diyan na po magaganap yung pagbubukod-bukod na kung saan yung mga kambing ilalagay sa kaliwa at yung mga maliligtas o tupa ay ilalagay naman sa kanan. Yan ay magaganap pagkatapos ng 1,000 taon mga kaibigan, hindi po yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Kasi yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, hindi yun po yung tinatawag na final judgment o katapusan ng mundo. Babalik lang ang Panginoong Jesucristo at magpapakita lang kung saan doon sa mga kanyang bubuhayin na magguli mula sa mga patay na kasama niya maghari sa 1,000 taon. Ito hindi pa makikita ng lahat. Gaya ng mga namatay na nasa libingan pa, na hindi naman bubuhay na maguli, natural. Mga kababayan, hindi po nila makita ang Panginoong Jesucristo, no? Pero ang makakita lang yung bubuhay na maguli sa mga patay at saka yung mga buhay na madadatnan niya. Mga kababayan, at hindi totoo yung sinabi ni kapatid Nelly na hindi naman lahat, pero mamaya natin bibigyan yan Idea na mayroong second chance. Manapa, binabanggit po dito yung katapusan, pagbubukod ng mabuti at masama. Wala pong pahiwatig dito na may pangalawang pagbubukod ng mabuti at masama. Isang bisis. Kasi doon po magaganap yan pagkatapos ng 1,000 taon. Natapos na yung second chance na sinasabi ng kapatid na Eli. Yan, mga kababayan. Tama yung talata pero iba yung panahon na pinaglagyan nila yung talata. Tuloy natin. Lang ihiwalay yung mabuti at masama.
Kaya kung atin pong siguro atin ding alamin at isasanggutin ko na si Brother Jeffsy, atin pong alamin sa Biblia, kailan ba magsisimula ang 1,000 taon? Yan ang ating titingnan dito ngayon. Kailan ba ito magsisimula? Para makita natin at malinaw na makita natin yung flow, yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Kasunod-sunod daw. Buksan muna natin yung Apokalipsis 20, talatang 1 hanggang 3. So, natin sa pagbasa. Sabi ay ganito, at nakita ko isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya'y binulod sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. So, yun yung sinasabi niya na meron pang kaunting panahon bago yung pagunaw ng mundo. Doon merong konting tama kasi tayo naman naniniwala na after 1,000 years, doon pa mangyayari yung pagunaw talaga ng mundo. Pero ang hindi natin pinapaniwalaan dito ay yung grace period or second chance during 1,000 years. Kung mapapansin po ninyo dito sa mga talata, ang Diablo ay nakagapos sa 1,000 taon. So kung mayroong second chance yung mga makasalanan na inabutang buhay, sa panahon... Ito, sandali muna mga kaibigan. Bakit kasi ibubulid si Satanas? Yun ang tanong. Kung bakit sinasabi ng kapatid na Eli na meron pong second chance, mga kababayan? Kasi, may mga bansa na hindi kumikilala sa Panginoon. Gaya na lamang po dyan po sa Budista, sa mga Budista. Hindi kasi sila naniniwala sa Panginoon eh. Ngayon, yung mga yon hindi po sila napakinggan, hindi po nila napakinggan yung salita ng Diyos ng buo. Kasi hindi naman nila pinapakinggan yan at hindi naman nila binabasa. Yun yung sinasabi ni kapatid na Eli na magkakaroon ng tsansa na makarinig din. Pero kung ngayon mo sasabihin yan, baka pugutan ka ng ulo o di kaya papatayin ka diyan. Kaya nga kailangan maghari ang Panginoong Jesucristo para walang makasagabal, walang makapagpipigil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero kung bakit kailangan ibulid si Satanas sa 1,000 taon, dito po kasi sa banal na kasulatan, basahin ko po, no? At siya'y ibinulid sa kalaliman si Satanas at sinarahan at tinatakan ito. Saan? Sa ibabaw niya. Bakit? Upang wag nang magdaya sa mga bansa. Ibig sabihin, meron pa mga tao. Kasi may mga bansa pa eh. Kung bakit ibubulit si Satanas, ikukulong para wag magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. And then pagkatapos ng 1,000 taon, ay ito'y kailangan siya ay pakawalang kaunting panahon. Yan ang dahilan kung bakit ibubulit. Pero pakinggan natin kung ano po yung katwiran ni Brother Johnson dito. 1,000 taon, lalabas niyan, pangangaral at walang chance si Satanas makadaya doon sa mga makasalanan na yun. Di may posibilidad, lahat yun maligtas. Walang Diablo sa panahong iyon. Kaya doon medyo magdududa na tayo. Ang isang magpapasinungaling sa kanyang aral, na walang second chance, ay yung pong sinasabi po dito na si Satanas ay iginapos at ibinulit sa kalaliman, may susi ng kalaliman at nakatanigala yung kanyang kamay. Kasi kung pag-aralan po natin yung kalaliman, kung saan siya itatapon, ay yan po ay binabanggit sa atin sa Genesis,
Kapitulo 1, Ano? kung anong lugar po yan. So ang sabi po dito, para makita natin anong lugar yan, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Sa panahong ito, na binabanggit dyan, ang lupa wala pang anyo, wala pang ayos. Wala. So ito yung kinatukoy na kalaliman or abusos. Same din yung word na ginamit doon sa pagtatapunan kay Satanas. Sa madaling salita, sa loob ng 1,000 taon, ang Diablo ay nandito sa mundo. Yun. Mali. Ha? So sasala doon sa sinasabi. Bakit? Bakit mali, mga kababayan? Ang kanyang batayan doon po sa Genesis chapter 1 verse 2, na kung saan ang mundo raw, anong nilalang ng Diyos kasi ang mundo, sabi sa Genesis, walang anyo. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Kaya walang anyo kasi hindi pa na-form. Kaya, tama, kalaliman ang tawag. Kasi walang anyo wala ka pang makitang anyo So, ganun ang pagka-describe dyan. Pero ang mundo ngayon, kung saan ibubulit si Satanas sa kalaliman, kung saan yung lugar na wala ding anyo. Ang mundo ngayon meron na May anyo na ngayon. Napakaganda nga ang mundo ngayon O di hindi dito sa mundo na ibabaw, kasi dito sa ibabaw ng mundo, mga kababayan, ay mayroon na pong anyo kung saan ibubulot si Satanas sa kalaliman, na ang kahalintulad nun ayon sa mga SDA ay doon sa lugar na kadiliman na walang anyo. Ganun ang itsura ayon sa kanila, sa kalaliman. Di hindi dito sa ibabaw ng lupa, kasi ang ibabaw ng lupa may anyo. Napakaganda nga mga kababayan. Kaya hindi po dito sa ibabaw ng lupa ibubulit si Satanas. Ayon sa kanila, dito kasi sa ibabaw ng mundo. Pero kung susundan natin yung kanilang argumento at katwiran na dito sa mundo ibubulit si Satanas, paano ito, Brother Johnson, mga taga SDA? Paano ito sinabi sa Revelation chapter 20 sa verse 3 na at siya'y ibubulid sa kalaliman, kung saan yung lugar na walang anyo at walang tao, at sinarahan o di malalim, at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa. So hindi dito sa ibabaw ng mundo, kasi dito may mga bansa pa. Hindi pa naman kasi magugunaw ang mundo pagbalik ng Panginoong Jesucristo di may mga bansa pa. Kung saan ibinubulit si Satanas, hindi dito sa ibabaw ng lupa na may mga bansa. Doon sa kalaliman na kung saan walang tao, nag-iisa siya. Di ba, mga kababayan? Ay, tuloy natin yung katwiran niya. Na may second chance, kasi kung nandito si Satanas, lalabas niyan, makakapandaya siya. Yung tanikala na sinasabing nakagapo sa kanya ay tinatawag ko ito sa prophecy na chain of circumstances. Ibig sabihin, ito ay tanikala ng pangyayari dahil sa loob ng 1,000 taon, ang mga masama na aabutan ay ito ang mangyayari po sa kanila. Babasahin po natin yung sinasabi po sa atin. Kung alin po, kung nasan po ang mga masasama sa loob ng dating ng ating Panginoon. Dito sa 6:15 ng Apokalipsis, at ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang mga bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib, at sa mga bato, at sa mga bundok. So, yan ang mangyayari sa pagdating ng Panginoon sa masasama.
Sa madaling salita, ito po ay mamamatay. Sila po ay magpapaguho doon sa bato. Kaya kung pag-aralan natin ibang libro sa Biblia, aklat, matinding lindol at destruction ang lupa sa pagdating ng ating Panginoon. Bagaman na tama na hindi pa ito gunaw talaga sa iyong wakas, pero walang buhay na tao na matitira sa pagdating ng ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng talata. Sige, Brother Jepsy. Tama yung Brother Johnson. Mga kapatid, mga kaibigan, mga gilo namin taga-subaybay. Since kayo po ay nakinig ng programa ng ating kapatid, kayo ng madaling araw, pinahinggan ko po yung isa niyang mahabang video. Kapag medyo hindi po kayo pamilyar sa chronology ng eschatology ng Biblia sa huling panahon, talagang medyo mag-aalanganin nga kayo. Pero tingnan niyo po, pakinggan niyo po ang kanyang sagot doon sa kanyang programa. Ang kanyang ina-against po doon, unang-una, Brother Johnson, yung tanong doon ng isang babae doon sa mahabang video tungkol doon sa 2 Pedro 3:10 hanggang 12 na may kinalaman doon sa paggunaw ng langit at lupa. Tapos sabi niya, alam niyo po, yung paniniwalang yan ay paniniwala po yan ng mga born again. Mali po yung paniniwalang yan. Nagtuturo sila ng hindi tama. Kaya sabi niya, ito po yung sinasabi ng Biblia, ito po yung tama. Kaya yun yung sagot niya eh. Sabi niya, yung word to the grace period, mapasok yan doon sa mga dalawa niyang video na pinalabas. Tingnan niyo mga Brother Johnson, mga Brother Jem. Tingnan niyo po analyze po natin ang chronology ng Biblia, yung mga binabanggit po sa Biblia. Kung ano po ang paglaging sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa tinatawag na judgment o na tinatawag na pagkabuhay na maguli, yung paghatol niya, kung may kasama bang grace period na binabanggit dito. Dito po sa aklat ng Juan, ang kapitulo ay 5. Ang talata ay 27 hanggang 29. Meron pong binabanggit na ganito. At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol. Paghatol po ito ng ating Panginoon. Sapagkat siya'y anak ng tao. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsisigawa ng mabuti at sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Dito po, may binanggit bang grace period? Ang meron dito, paghatol. Yung mga mabubuti, makakarinig ng kanyang tinig. Yan. So, dito po sabi niya, mayroon bang nakalagay na grace period dyan? Yan. Wala. Wala nakalagay na grace period dyan. Kasi yan, magaganap yan pagkatapos ng 1,000 taon, mga kapatid. Itong pangyayaring ito, pagkatapos ng 1,000 taon, si Kristo, alam nyo mga kapatid, si Kristo po ang mahahatol. No? And pagkatapos na mahatulan ng Panginoong Jesucristo lahat ng mga tao, isusuko niya ito sa kanyang ama para ang ama sa final judgment. Dito po kasi mga kababayan, bago po humarap ang mga tao doon po sa white throne judgment na tinatawag na final judgment, mga kapatid, si Kristo bababa. Bababa. Pero ito, pagkatapos ng 1,000 taon, hindi ito yung magaganap doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Ito, pagkatapos ng 1,000 taon, kaya sabi dito, huwag ninyong ipanggilalas ito. Sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan, lahat na nasa libingan, hindi sinabi lahat na mabuti na nasa libingan ay magsilabas. Walang ganon. Kundi ang sinasabi dito, dalawa
masama't mabuti, sabi niya, huwag niyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng mga nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Sino? Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Ano ba? At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. So dito magkasabay yung dalawa, masama't mabuti. Ito yung tinatawag na ikalawang pagkabuhay na maguli. Kasi may nauna na. May naunang pagkabuhay na maguli na kung saan ang mabubuhay lang doon ay yung mga namatay kay Kristo lang. Kaya doon po sa ikalawang pagkabuhay na maguli, marami pong mabubuhay din doon na hindi po nabuhay doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, kasi mga kababayan, ang bubuhayin lang doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 ay ang namatay kay Kristo lang. Yung hindi namatay kay Kristo na maliligtas ay hindi pa po sila mabubuhay that time. Kaya sa ikalawang pagkabuhay, maraming mabubuhay din na mabuti na kasama yung mga hindi maliligtas na masama. Ano katunayan mga kababayan? Ang pagkaalam kasi ng mga SDA siguro at ang mga ibang born again, pagbalik ng Panginoong Jesucristo, lahat na maliligtas, lahat na pupunta sa langit, mabubuhay na at ang maiiwan lang yung mga masasama. Mali! Kasi ang bubuhayin lang doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, yung namatay lang kay Kristo, mga kapatid at mga kababayan, tandaan nyo po yan. Yung sumasampalataya lang sa ating Panginoong Jesucristo at yung namatay sa ating Panginoong Jesucristo, gaya ng mga apostol. Sila lang yung mga bubuhay na maguli, mga kapatid. Hindi po kasali yung hindi po namatay kay Kristo. Pero may maliligtas na hindi naman po namatay kay Kristo. Sino po yon, mga kapatid? Sino po sila? Alam nyo, yung mga fetus, hindi kasi sila namatay kay Kristo. Namatay sila sa kawalang hiyaan ng mga doktor na nag-abort at yung mga magulang na nagpa-abort. At yung mga magulang na yung mga babae na nakipagtalik sa lalaki at nung nabuntis ayaw niyang matiklo ng asawa niya o yung mga tao, pinapatay. Hindi po sila namatay kay Kristo, pero namatay sila dahil sa kawalang hiyaan ng mga magulang. Sila ay hindi pa mabubuhay na maguli pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi napakalinaw po yung 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 na ang bubuhayin lang, mga kapatid, ay yung namatay kay Kristo. Gaya ng mga apostol, yung mga martir ni Jesus, at yung mga naiiwang datnan na buhay pa na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sila yung mga makakasama niya sa paghahari ng 1,000 taon. Pero itong mga SDA, mga kababayan, ay pinaghalo yung 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 at saka itong John chapter 5 verse 28. Na ito namang John chapter 5 verse 28, magaganap ito pagkatapos ng 1,000 taon. Ito yung pangalawang pagkabuhay na maguli na sinasabi sa Revelation chapter 20 verse 5. Na pagkatapos ng 1,000 taon, na at ang mga iba ay hindi na nga buhay hanggang sa maganap ng 1,000 taon. Ito po mangyayari ito pagkalipas ng 1,000 taon. Tuloy natin yung katwiran ng mga SDA. Babangon doon sa libingan. Yung isa naman, babangon sa libingan sa paghatol. So dalawa lang. Isang matuwid na babangon dahil makakarinig ng kanyang tinig at ang isang makakarinig ng kanyang tinig dahil sa paghatol. Wala pong binabanggit na grace period dito, Brother Johnson. Magandang yan, Brother Gypsy. Final judgment na. Bantayan na lang natin para malino natin masundan. Maganda yung binanggit ni Brother Gypsy. Kaya lang dito sa verse 29,
ay parang sabay na mangyayari. Parang sabay. Oo. Parang Kaya sabay nga- daw. Kaya nga sabi natin, chronology ng Biblia. Yan. Hindi yung chronology ng isang talata. Tama. Ngayon, Kukuha tayo ng Oo, talatang susuhay kung kung yung bang dalawang yun, sabay Yan. o hindi. Yan. Ayun. Kaya nga, Oo. kung ating tignan muna, ano ba ang chronology ng tinatawag na second coming ng ating Panginoon? Kasi yung pagkabuhay na maguli, binabanggit po yan sa Biblia. Isang pagkabuhay na maguli sa buhay, unang pagkabuhay na tinatawag, at yung isa, pagkabuhay na maguli sa paghatol. yan, aalamin natin sa ibang talata. Oo, sa ibang talata, chronology po ito, tinatawag. Ang punto lang ni Brother Gypsy doon, mga taga-subaybay, mga kapatid, ay tinignan niya dito na walang second chance. Yes, walang second chance. Ang dalawa lang. Ang pagkabuhay na maguli sa buhay at sa paghatol. At kung tama yung sinasabi po niya na ang aabotang buhay na masama ay may second chance, paano naman dito yung may mabubuhay din eh. Oo. May mabubuhay na masama. Yes. Kaya dapat alam natin kailan mabubuhay yung masama at kailan mabubuhay yung mabuti. Yes. Kasi dito, sinamari lang ito ni Juan, binanggit lang niya na after ng kamatayan, mabuti o masama, parehong mabubuhay. Yes. Pero ang tanong, sa ibang talata ng Biblia, magkasabay ba ito o merong mauuna? May mauuna, Brother Johnson. Kaya kanina sabi natin, ang dalawang salita, ang salitang yun ay pinakikita po ng Biblia na si Kristo ang hahatol. Kaya nga ang term, siya ang hahatol sapagkat siya ang anak ng tao. Ngayon, pinakita yung dalawang klase ng hahatulan. Ang isa mabubuhay para sa buhay, ang isa mabubuhay para sa tinatawag na paghatol. So, dalawa yun. Tingnan natin yung una. Ano bang mauuna? Sabay ba ito o mayroong mauuna? Ayan. Tingnan po natin. Sa unang Ayan, so pansinin po natin mga kaibigan ito as dapat wag po natin makalimutan. Pagbalik ng Panginoong Hesukristo para bubuhayin na maguli ang mga kasama niyang maghatol, hindi pa hatulan yon. Kaya nga bubuhayin niya muna ang mga namatay sa kanya kasama niya maghatol. Anong katunayan dyan mga kababayan? Ay basahin natin dito po sa Apokalipsis Kapitulo 20, versikulo 4. Na pagkatapos na si Satanas ay maibulid sa kalaliman at sasarahan at tatatakan ito sa ibabaw ng kanyang bilangguan at upang wag siyang magdaya sa mga bansa. Bakit? Bakit ikukulong para hindi makapagdaya sa mga bansa? Kasi mayroon pong magaganap na paghahari ni Kristo ng 1,000 taon. Anong gagawin yung mga kasama niya maghari sa 1,000 taon? Sa verse 4, at nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Anong gagawin yung mga nagsisiluklok sa mga upuan? Sila'y pinagkalooban ng paghatol. So, yung mabubuhay na magmuli mula sa mga patay na kasama ni Kristo maghahari, ay mayroon po silang hahatulan. Hindi pa ito yung tinatawag na final judgment, mga kababayan. Kaya yung John chapter 5 verse 28 hanggang 29, yun ay paghatol na yon. Ibig sabihin, yun na po ay magaganap pagkatapos ng 1,000 taon. Kasi si Kristo na po ang hahatol. At pagkatapos niyang mahatulan, ibibigay ito sa kanyang ama. Na yun po yung mababasa natin doon po sa unang Korinto, Kapitulo 15 sa versikulo 24 na ganito ang mababasa. Kung magkagayoy, darating ang wakas. Pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos o yung sa kanyang ama, sa makatuwid bagay sa ama, pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Yan po yung 1,000 taon, mga kapatid, no? Dito,
pagkatapos ng 1,000 taon, ibibigay na niya yung kanyang kaharian na naganap dito sa ibabaw ng lupa sa kanyang ama pagka nalipol na niya at nahatulan na niya. Ngayon, ibibigay niya sa sa kanyang ama yung huling paghatol para ang Diyos po mismo ang hahatol sa white throne judgment. Thessalonica. Binasa din po ito ng ating kapatid nung nagpaliwanag na ito, Brother Jeb. Sa unang Thessalonica, ang kapitulo ay 4, ang talata ay, simulan ko sa 16 kasi 17 po siya nagsimula eh. Tama ba? 16. Sa 16 na simulan. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay. Ayun, di ba? May maliwanag na. Kanina, may mabubuhay sa buhay at pero mabubuhay para sa paghatol. So dito, maliwanag sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, Brother Johnson, sa kanyang isang sigaw, sa pagkakak ng Diyos, ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay. So meron ng term na ginamit, unang mga bubuhay. At doon sa pinaghanguan natin ng salitang 1,000 taon, kung babalikan, binanggit din yon, Brother Gypsy. Basahin po natin yung 5 at 6. Tapos babalikan natin mamaya yung Thessalonica uli. Para makuha lang natin na may binabanggit na unang pagkabuhay. Yes. At ang sabi po dito, kailan ang unang pagkabuhay? Sabi po doon sa binasa ay pagdating ng Panginoon. At ang sabi naman dito sa Apocalypse 20, talatang 5 at 6, at ang iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. So doon malinaw kanina na ang namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ang unang pagkabuhay pala na maguli. Yan. Tama mga kaibigan. Ang unang bubuhayin ni Kristo ay yung namatay kay Kristo. Hindi kasali doon yung mga fetus. Pero yung mga fetus, naniniwala tayo, maliligtas din sila. Maliban lang kung hindi po kayo naniniwala na maligtas po sila. Pero pagbalik ng Panginoong Jesucristo, hindi pa sila mabubuhay kasi napakalinaw naman yung talata. Ang bubuhayin lang ay yung namatay kay Kristo. At kung ano yung namatay sa kanila, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo ay yung laman. So mabubuhay sila sa laman. Na kung saan ay may balik po sa kanila yung kanilang laman. Kasi yun po yung namatay. Kaya tayo po naniniwala na hindi po kasali mga bata na mabubuhay pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang nakalagay lang naman kasi sa talata ay ang namatay kay Kristo lang ang bubuhayin. At kung sino-sino po sila, maliwanag po dito sa Apocalypse chapter 20 sa verse 4 na ganito, at nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisilukluk sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol, yung bubuhay na maguli, no? Sino-sino sila? At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo, sila yung namatay kay Kristo, no? Dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, namatay po sila, no? Dahil sa patutuo nila kay Kristo. At ang mga hindi sumamba sa hayop, pati yung mga hindi nagsisamba sa hayop, o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay. Bakit? At nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So sila lamang po yung mabubuhay. Mga kababayan, maraming maliligtas pa pero hindi mabuhay pagbalik ng Panginoong Jesucristo kasi hindi naman po sila namatay dahil kay Kristo. Bakit sila namatay? Ulitin ko yung mga fetus, bakit sila namatay? Hindi dahil kay Kristo kundi dahil sa kawalang hiyaan ng mga magulang, ng mga GRO, ng mga doktor na walang puso.
namatay po yung mga fetus na yon. Hindi namatay kay Kristo, pero maliligtas sila. Pero sakalang sila mabubuhay pag katapos ng 1,000 taon at haharap na po ang tao sa paghatol, no? So malinaw po na dalawa pagkabuhay. Kasi sa verse 5, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay. Pero hindi lahat ito masama yung natira, hindi. Hindi. Ang lahat ng mga natira sa libingan, hindi lahat ay mga masama. May mga mabuti pa ron, mga kapatid. Ulitin ko. Yung mga bata na walang kamuwang-muwang, hindi pa nila alam kung ano po ang ibig sabihin ng pananampalataya. Hindi nga nila alam kung sino po yung sinasabing Kristo. Kung ano pang ibig sabihin ng pananampalataya kay Kristo, wala silang alam. Kasi mga bata pa sila, inosente, mga kababayan. Pero naniniwala tayo na sila po ay maligtas, pero hindi pa sila mabubuhay sa unang pagkabuhay kasi hindi naman po sila makakasama sa 1,000 taon na paghahari. Ang bubuhayin lang naman ni Kristo dyan, yung mga maghaharing kasama niya Hindi naman lahat mga kapatid. No? Tuloy natin. Ay sa pagdating ng ating Panginoon. Ngayon, ang ikalawang pagkabuhay na maguli ay binanggit na dito sa andito na yung mensahe dito sa talatang 6. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito ay walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Kundi sila ay magiging saserdote ng Diyos at ni Kristo at magkakaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So ang unang pagkabuhay ay pagdating ng ating Panginoon. After ng 1,000 taon ay mayroon pong iba na hindi pa nabubuhay. Sabi na sa talata Ito, Brother Johnson. 5. So kung ang unang pagkabuhay ay mapalad, naturalmente, yung ikalawang pagkabuhay, hindi na yun mapalad. Tama. Kasama na siya doon sa binanggit sa Juan kanina, na yun na yung masama. Kasi ang unang pagmabubuhay, mga matuwid. Yan. So yung hindi tama yung sinasabi po na yung aabuting buhay ng Panginoon. So, ayon sa kanilang pananalita, mga kaibigan, hindi man sinabi na direkta, pero ayon sa aking pagkaunawa sa kanilang sinasabi, pagbalik ng Panginoong Jesucristo, lahat na ang maliligtas ay mabubuhay na. Yun po yung kanilang katwiran, yun po yung kanilang ibig sabihin, yung kanilang sinasabi, no? At yung mga hindi mabuhay na maguli, sa pagbalik ng Panginoong Jesucristo, lahat na yon masasama na. Ganun po yung kanilang pagpapahiwatig. So, yung mga masama, hindi pa mabubuhay. Lahat na yung mga hindi mabubuhay, masama na lahat. At yung mabubuhay lang, pagbalik ni Kristo, lahat na maliligtas. Kinakalaban nyo na ang Biblia kung ganon. Bakit? Kasi napakalinaw naman po na ang mabubuhay lang pagbalik ng Panginoong Jesucristo ay yung mga kasama niyang maghari lang ng 1,000 taon. Hindi kasama yung mga hindi namatay kay Kristo. Tulad ni, magbigay ako no? Tulad yung si Abel, si Enoch, si Abraham, o kung sino-sino pa, mga kapatid. Yung mga tao, gaya ng mga inosente sa salita ng Diyos, na mga bata, hindi sila mabubuhay dahil hindi namatay kay Kristo. Pero maliligtas sila. Sila yung kasama doon po sa makakarinig sa kanyang tinig. Kaya mabubuhay sila sa pagkabuhay na maguli at yung iba naman na masama ay mabubuhay sa paghatol. Magkasabay talaga yung dalawa doon. Dalawang pagkabuhay na maguli. Pero hindi ibig sabihin lahat ng mga mabubuhay sa pagkabuhay na maguli, sa ikalawang pagkabuhay na maguli, ay puro masama na yon. Hindi. May mga mabubuti pa doon. O mayroon pong mga mabubuhay doon na hindi po masama. Noon,
dumarating niya, may second chance. Kasi ang sabi po doon sa binasa natin sa Revelation kanina, yung mga masasama ay magsisipagtago sa mga bundok at ang sabi sa talatang 16, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha na nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. At ang talatang 17, sapagkat dumarating ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makatatayo? Yung salitang sino makakatayo, ibig sabihin ay walang mabubuhay, walang matitirang buhay. Kaya sa loob ng 1,000 taon, ang lupang ito ay tinatawag na kalaliman kung paano sa Genesis chapter 1 verse 2, ang tawag dito ay kalaliman sapagkat walang taong buhay that time. Kaya ang mga buhay na aabutan, mamamatay lahat 'yon na masama. Yung masama. At yung mga buhay na aabutan ay aagawin kasama ng mga namatay na binuhay. Aakyat sa langit sa loob ng 1,000 taon ay maghahari sila kasama ng ating Panginoon. Kaya mali at malabo na mayroong second chance or grace period ang 1,000 years kasi dito po nakakulong si Satanas sa panahon yon. Ito kasi statement niya, Brother Johnson. Binasa niya ang 1 Thessalonians 4:17. Sabi niya dito, ayun yung namatay kay Kristo. Bubuhayin yon, tapos yung mga buhay na natitira kasama yung mga binuhay sa patay, aagawin, sasalubungin sa alapaap, yun po yung rapture na sinasabi. Hindi po bababa si Kristo. Tama, wala naman sinasabi talaga sa talata. Kundi magsasalubong doon sa alapaap, hindi siya bababa rito. Hindi pa siya papakita noon. Meron pang ibang pagpapakita sa Biblia. Yun yung statement niya. Medyo naging magulo kasi yung kanyang statement dahil doon sa second coming, sa kanya hindi pa pala second coming, yung rapture pala sa kanila, hindi pa second coming. Alam niyo, Brother Johnson, Nga siya naniniwala sa second coming kasi nandito naman daw ang Panginoon Tama naman. Ano pa kasi ang pakahulugan ng SDA, mga kababayan? Pagbalik ng Panginoong Jesucristo, doon po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17, lahat ba ng mga tao makikita si Kristo? Naku, hindi po. Hindi. Kasi meron pang hindi bubuhay na maguli. Natural, yung mga nasa libingan, hindi nila makikita si Kristo. Unang-una, hindi naman po siya bababa Hanggang sa alapaap lang siya. Hindi bababa sa lupa. Kaya, hindi talaga magpapakita, hindi makikita ng mga hindi maliligtas. Sino lang makakakita? Yung bubuhay na maguli at yung mga buhay na isasama niya, ikokot up niya sa rapture na tinatawag, yung mga ikokot up niya, kung nandun ka na sa alapaap, makikita mo na si Kristo. Pero yung mga natira dito sa lupa, na hindi kinote up o renapture, makikita ba nila? Napakadali lang naman maunawaan, mga kaibigan, na talagang hindi po makita ng mga lahat ng mata. Kasi yung sinasabi ninyo na lahat ay dapat makakita, yun po yun yung final na kung saan pagkatapos ng 1,000 taon yon. Kasi lahat ng mga tao buhay na doon. Pero yung pagbabalik niya para bubuhayin niya yung mga kasama niyang maghari, kung sino lang yung mga irarapture, i-quote up, sila lang yung makakita kasi magsasalubong nga sila doon sa alapaap kung andito ka sa lupa, makikita mo ba? Yung eroplano nga, mga kababayan, kung nandun lang sa alapaap ay hindi mo na makita Sa Great White Throne daw niya yun sinasabi. Kaya nga ito nakakalungkot, Brother Johnson. Pilit niyang kinakalaban yung mga tinatawag na mga dispensationalism, na mga born again at mga tinatawag na ibang mga relihiyon o mga sekta na sa kanilang rapture na tinatawag. Pero yung kanyang paniniwala, kung susumahin mo, yun din ang problema. Kaya yung pong alam niyo po, hindi po nagkakaiba ang paniniwala ng ating kapatid na ito sa dispensational premillennialism. Parehas po sila ng paniniwala. Kaya lang, iniba lang yun ng konti. Yung pre-trib na tinatawag. Na pre-time. Kaya medyo pinaiikot-ikot lang yun ng konti, pero yun din po ang punto. Meron pong grace period. Kaya sabi dito,
hindi raw papakita si Kristo, Brother Johnson. Sabi niya, hindi papakita sa verse 17. Wala nga sa verse 17, sa verse 16. Kaya nga sabi sa verse 16 sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw. Nakita niyo po, hindi daw madidinig ng mga, hindi daw makikita ng mga tao. Kasi daw ang ating mundo ay bilog. Yung iba nandoon sa norte, yung iba nandoon sa south, yung iba nasa west, sa east. So talagang hindi maririnig. Kaya pag nagkaroon ng rapture, Brother Johnson, yun lang kukunin, yun yung mga banal lang na bubuhayin, at yung mga banal na buhay na aabutan, yun ang kukunin, aagawin nun, hindi makikita ng lahat si Kristo. So rapture nga, sikreto ang tinatawag. Hindi lang sinabi yung secret, pero yung kahulugan, yun din po ang ibig sabihin nun. So hindi po biblical yun, mga kapatid. Hindi tayo sang-ayon sa ganon. Maingay nga, Brother Johnson, ang pagdating, di ba? Maingay. So, yun ang yung problema doon sa belief na yon. Kaya yung grace period, yan po ay hindi po belief ng Biblia, yan po ay paniniwala mismo ng gumawa ng dispensationalism theory. Kung inyo pong uugatin, kung saan po galing yung paniniwala yan, hindi po yung galing sa Kristyanismo, hindi galing sa Biblia, galing po sa kalaban ng Kristyanismo noong unang panahon. Ayan. Ang ating paliwanag doon sa millennium na yun, mga kapatid, ay sa pagdating ng ating Panginoon, mabubuhay yung mga matuwid at yung mga abutang buhay na matuwid ay kapwa dadalhin doon sa langit. At yung mga masasama, lahat yun ay mamamatay. Kaya si Satanas dito ay kasama kanyang mga kampon ay nagbisulang nakakulong kasi walang tao dito sa lupa sa panahon yan. Ngayon doon sa sinasabing ng talata din na pagkatapos ng isang libong taon ay pawawalan siya ng kaunting panahon, ay ito na yung pagdating after 1,000 years, pagdating ng Panginoon ay binanggit dito sa talatang 5 na ang iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. So ito na yung ikalawang pagkabuhay. Hindi na yun kasama doon sa mapalad. Ang mapalad kasi yung ang makasama sa unang pagkabuhay. Paano ang mabubuhay sa panahon pagkatapos ng 1,000 taon? Ito na yung mga masasama. At ito na yung sinasabi na kung maganap ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Bakit siya nagmukhang nakakalag? Kasi nabuhay na yung mga makasalanan. Kaya nagbistula siyang nakalabas na. Kaya sabi po sa talatang 8, lalabas siya upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka. Yan. Sabi nila, mga kapatid, ay nung nabuhay na daw pagkatapos ng 1,000 taon at nabuhay na yung mga patay, lahat ng mga patay ay nabuhay na, mistulang nakalagan na si Satanas, sabi niya. Mistulang labas na si Satanas. Pero alam nyo, mga kapatid, kahit usigin nating mabuti itong talata sa Revelation chapter 20, hindi talaga sa ibabaw ng lupa ibubulit si Satanas o ikukulong si Satanas, kundi sa kalaliman talaga. Bakit, mga kapabayan? Kasi lalabas siya pagkatapos ng 1,000 taon na makapaghari ang Panginoong Jesucristo, si Satanas lalabas. Ang sinabi dito, lalabas. Ganito po kasi, basahin po natin, mga kaibigan. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. So hindi na po sila mamamatay. Wala nang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan sa kanila. Kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo. At mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Yung mabubuhay na maguli sa unang pagkabuhay, gagawin ito ng Diyos na mga saserdote ng Diyos at ng si Kristo. Tanong, ano ba ang ibig sabihin ng saserdote?
Sa ibang translation, mga kaibigan, ay gagawing mga pari. Itong bubuhay na maguli ng ating Panginoon Jesucristo. Ang saserdote po, tagapangaral. Kung babalikan po natin yung panahon ni Moises, yung mga saserdote doon, sila po yung tagapangaral. So kung gagawin nilang saserdote ang mga bubuhay na maguli o mga mangangaral, kung sa langit, sinong pangangaralan? Nabuhay nga sila Bakit? Para kasama ni Kristo mangaral. O mga saserdote. Kung mangaral sila, sinong pangangaralan? Sila rin? Ang layo naman yung logic, no? Kaya nga gagawa ng mangangaral o mga saserdote dahil may pangangaralan pa. Kung wala, at doon sa langit, sinong pangangaralan doon? Sila nga ang kasama ni Kristo mangaral o mga saserdote maghahatol tapos sa langit, sinong hahatulan? Kayo-kayo na maghahatulan. Ibig sabihin, may masama pa ba sa inyo? At magdidebatehan kayo doon. Ganun ba ang ibig sabihin? Hindi po. Ibig sabihin, gagawin ni Kristo itong mga bubuhay na maguli na mga saserdote at maghatol po sila. May paghahari, may kapamahalaan na magaganap. And then pagkatapos ng 1,000 taon, dito sa verse 7, at kung maganap na ang 1,000 taon, di tapos na. Si Satanas ay kakalagan. Sabi niya, mistulang nakalagan daw. Pero dito, kakalagan sa kanyang bilangguan. Saan? Doon sa kalaliman. Bakit doon sa kalaliman? Verse 8, at lalabas. Di talaga meron siyang kulungan na hindi mistulang nakakulong, kundi talagang nakakulong doon sa kalaliman para lalabas. Bakit siya lalabas? Heto na naman. Upang dumaya saan? Sa langit? Sa mga bansa. Anong bansa? Nasa apat na sulok ng lupa. Hindi sa langit Lupa Kung bakit lalabas si Satanas sa pagkatapos ng 1,000 taon para dumaya na naman sa mga bansa na nasa langit ay hindi. Na nasa apat na sulok ng lupa. Ito yung tinatawag na Gog at sa Magog upang tipunin sino? Yung mga madadaya niya. Upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng mga buhangin sa dagat. Heto na naman. At nagsipanhik sila, yung mga kampon ni Satanas. Nagsipanhik sila sa kalaparan ng langit. Hindi. Sa kalaparan ng lupa. Bakit? Bakit sila nagsipanhik sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal? Napakalinaw naman mga kababayan kung bakit sila nagsipanhik sa kalaparan ng lupa para kubkubin yung kampamento ng mga banal. Ibig sabihin yung kampamento ng mga banal nasa lupa. Wala sa langit. Yung paghahari ng mga banal, ibig sabihin, nasa lupa. Hindi sa langit. Ang katunayan pa, at ang mga bayang iniibig. At ito ang katunayan na talaga dito sa lupa yung kampamento ng mga banal. At bumaba ang apoy mula sa langit. Yung apoy yun, yung bumaba mula sa langit. At sila'y nasupok.
Sino? Si Satanas. At yung mga kasama niya na nadaya upang kubkubin yung kampamento ng mga banal. Nasupok po sila. Saan nanggaling yung apoy? Sa langit. Kung sa langit yung bayang banal, yung pag-aari ng Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga kasama, kung sa langit, di walang logic. Kasi yung apoy galing sa langit, bababa mula sa langit. Anong mali doon? O tignan natin kung anong paliwanag nila. Na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Yung mga mabubuhay na masama ay dadayain. Papaniwalain ni Satanas na kayang bihagin o sakupin yung bayang banal. Saan ba yung bayang banal? Nasa chapter 21, verse 1 and 2. At nakita ko isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, buwas sa Diyos na nakahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. So, ibababa na yung bayang banal mula sa langit at yun ang sasabihin ni Satanas sa mga mabuhay na masama. Bibihagin natin or kukubkubin natin ang kampamento ng mga banal. Kaya lang... Tingnan nyo mga kapatid, tingnan nyo yung kanyang logic, yung kanyang istorya. Alam nyo, malayo ito asan ang bayang banal? Sabi niya, binasa niya yung Revelation chapter 20 verse 9. O asan ang bayang banal? Papuntahan natin yung Revelation chapter 21 verse 1. Binasa niya. Alam nyo mga kapatid, kung kailan mananaog yung bayang banal, ito mga SDA, kung kailan mananaog yung bayang banal, hindi yung panahon na nandito pa ang mundo. So ibig sabihin, ang pinapalabas ni Brother Johnson, para makubkob ng mga demonyo yung kampamento ng mga banal, kailangan bababa yung bayang banal. At kapag nakapagbaba na, kukubkubin na. Anong klaseng logic yon? Alam mo nga na nandun si Satanas, kung ikaw ang Diyos, ibababa mo ba yung bayang banal para kubkubin lang ni Satanas? Walang logic. At ang katunayan, bago bababa yung bayang banal, mga kababayan, ito ituloy natin yung pagbasa sa 9, no? Kasi yung bayang banal ay kukubkubin At ang yung apoy na susupok sa kanila galing sa langit. So ang pakahulugan po ni Brother Johnson, yung bayang banal ibababa ng Diyos para kubkubin ni Satanas. Medyo hindi po kapanipaniwala yan, mga kababayan. Dito po sa verse 9, at nagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa, si Satanas, at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig, at bumaba ang apoy mula sa langit, at sila'y sinupok, at ang dyablo na dumadaya sa kanila ay ibinulid. Saan? Sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. Pagkatapos, naibulid na si Satanas. Pagkatapos, at nakita ko ang isang malaking luklukang maputi. At ang nakalukluk doon, nasa kanya, yung luklukan, nasa kanyang harapan, at ang lupa at ang langit ay tumakas. At walang nasumpungang kalalagyan nila. Bago po pala makita yung white throne judgment, mawawala po pala itong mundo. Pero kung kailan mawawala yung mundo,
Yan ay pagkatapos ng 1,000 taon o pagkatapos na maibulid si Satanas sa kalaliman. Pagkatapos na maibulid si Satanas sa impyerno, na kung saan andon yung mga bulang propeta at ang hayop. Kaya pala makikita, dito na yung magaganap, yung makita na lahat ng mga tao ang white throne judgment, dahil yung lupa wala nang sagabal, madilim na, wala nang sagabal, at ang nakikita na lamang po ay yung white throne judgment. Kung kailan magpapakita yon, kung wala na ang mundo, supok na, at si Satanas nabulid na. Pero yung idinugtong ni kaibigan Johnson, doon sa kanyang sinabi, asan ang kampamento ng mga banal? Ayan, lumipat agad doon po sa Revelation chapter 21. At yun po yung pinakahulugan niya, na nakita ko ang bayang banal bumababa, nananaog mula sa langit, mula sa Diyos. Ang pakahulugan niya, ibababa ng Diyos yung kampamento ng mga banal dahil doon sa langit para tumugma yung paniniwala po nila na ang paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon ay sa langit. Para tumugma po yun, ibababa ng Diyos yung bayang banal mula sa langit, and then para kubkubin ni Satanas. Anong klaseng Diyos ang sinusunod po nila kung ganon? Alam mo nga na nandun ang danger, andun ang si Satanas. Tapos ibababa mo yung kampamento ng mga banal para kubkubin ng mga kaaway. Ang katunayan, kung kailan bababa ang bayang banal, basahin po natin Revelation 21 verse 1 para makita natin. Kung kailan bababa ang bayang banal, yung bagong Jerusalem, bago bababa, ito, basahin po natin. Sa Apokalipsis 21 verse 1, kung kailan bababa ang bagong Jerusalem, yung bagong Jerusalem, na kung saan ito yung tahanan ng mga maliligtas, bababa. Bakit bababa? Kasi nasa yung kampamento ng mga banal nasa lupa bakit bababa, mga kapatid? At kailan siya bababa? Kailan bababa? Kailan ibababa ang Diyos yung bagong Jerusalem na tinatawag? Di basahin natin. At nakita ko, sabi ni Juan, ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Kung kailan nakita ni Juan na bumababa, na yan ang tinatawag na bagong Jerusalem, na yan ang tahanan ng mga maliligtas, ay ang lupa na tinitirahan natin at ang langit natin nakikita at ang dagat wala na. Wala na. So hindi po bababa yon hanggang meron pa yung lumang lupa at lumang langit, mga kapatid. Hindi po bababa yon. Kung kailan lang bababa, pagka wala na yung lupa na inaapakan natin. Verse 2, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Nakita ni Juan yung bagong Jerusalem, na ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa Diyos. Alam nyo, nagagayakan, sabi napakaganda. Napakaganda po. Napakaganda po ang gayak. Dahil
inihalin tulad ni Juan na gaya ng kasintahang babae na nagagaya kang talaga sa kanyang asawa. Alam nyo, yung babae kasi, or kahit kahit hindi masyadong maganda yung babae, pero kung gayakan yan, pagandahin ng husto, mga isang araw siguro, pagandahin yan, paputiin o anumang ilalagay para gumanda, napakaganda. So ganun po inihalin tulad ni Juan, yung bayang banal na kung saan ay nakahanda talaga na gayakan, katulad ng isang babaeng kasintahan na kung paano gagayakan, ganun din gagayakan na napakaganda. Kasi yun po yung tirahan ng mga maliligtas. Pero bababa yun pagkatapos ng white throne judgment, Brother Johnson, hindi bababa lang para kubkubin lang ni Satanas. Mali. Kung kailan bababa, pagka wala na langit at lupa na inaapakan natin. Ang mangyayari po sa kanila, ang sabi ng talalata, magsisipanig sila sa kalaparan ng lupa at kinukub ang kamimpaminto ng mga banal at ang bayang iniibig. At bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Yun na po yung impyerno. Nandun yung diablo. Yung apoy ang bumaba, hindi po yung bayang banal. Kasi andun na yung bayang banal, sinupok, kinubkob nga andun na. Ang bumaba yung apoy mula sa langit, hindi yung bayang banal. Na dumaya sa kanila, ibinulit sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulang propeta at sila'y pahirapan na araw at gabi magpakailanman. So ito na po yung paggunaw, ito na yung gugunawin itong mundo at pagkatapos na yon ay saka din ilalapag dito yung new heavens and new earth. Yan po yon. So wala ho tayong nakikitang second chance sa panahon ng millennium. Wala pong grace period. Walang second chance na nakita mo. Pero kung kukunin mo ng logic, yung bubuhay na maguli ni Kristo, gawing saserdote at hahatol. Ano ba gagawin ng saserdote? Mangangaral, magturo, hahatol. Kaya, meron talaga mga kapatid meron talaga. No? So, sana po mga kababayan ay nagkaroon po kayo ng idea na talagang totoo po yung ipinapangaral ng kapatid na Eli. Kung atin lamang pong masundan ng mabuti, napakaganda ang pagkakasunod-sunod. Hindi katulad itong mga SDA. Pero kung wala ka talagang unawa at wala kang alam sa Biblia, matangay ka. Kaya ang payo ko sa lahat ng mga nagsusuri, dapat sana mga kaibigan ay magsuri po tayo ng mabuti. Dapat malaman natin ang tamang katotohanan. So maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Putulin na po natin dito, no? Hanggang sa susunod na naman po dito sa ating programang Expose the Truth. Sana po ay nagkaroon po kayo ng idea upang magsuri ng mas katotohanan pa, mga kapatid. Di ko naman ay pinipilit na ako ay totoo at ang kapatid Nelly ay totoo. Hindi, pero ang ipipilit kong katotohanan ay si Kristo at ang Biblia, mga kapatid. So hanggang sa muli po dito sa programang Expose the Truth.